ilapit mo ang kapwa mo, habang pinagsusumikapan mong ilapit ang kapwa mo sa Kanya, lalo namang nalalapit ang puso mo sa Kanya. Sino ba ang nag-akay patungo sa maliwanag na daan, sa tuwid na landasin, na hindi rin siya nakasadsyad habang nag-aakay siya? Meron ba? Walang makakatungo sa isang daan na isang bulag na hindi niya alam at di niya kamalayang lakarin at tahakin yan, maliban may mag-akay sa Kanya. Kaya't mapapalad kayong taga-akay na nagising sa katotohanan at nagliwanag ang kaisipan ng kapwa nyo nilalang at sila'y nakaunawang lubusan. Sila na mga nagliwanag, sila na mga natuto, silang mga nakatanggap. Higit ibayo ang galak mo kung sila'y nagalak, kung sila'y natuwa. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya't bawat araw, kay sarap sa piling ng Diyos Amang Mahal sa pamamagitan ng Kanyang anak at sa patnubay ng Espiritong Banal. Espiritu Santo, halina sa aki, manahan ka. Naway patuloy niyong sambitin at panaigin niyo siya sa buhay ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kay buti ng Panginoon, napakahiwaga po niya. Ano po? Kapag naglingkod ka, araw-araw, iba na yung takbo ng isip mo, hindi mo na naisip yung mga, kumusta na kaya apo ko, ano? Kumusta na kaya yung anak ko, yung manugang ko, maliban sa oras na makita mo sila. Ay, oo nga pala, may apo ka. Ay, oo nga pala, may anak ka. Ay, oo nga pala, may asawa ka pa, kung may asawa ka. Sapagkat sa oras na naglilingkod ka, wala silang lahat sa iyo, kaisipan. Wala lahat sila sa iyong damdamin. Sino ang naghahari sa iyo at sino ang nasa sa iyo? Ang Panginoon. Kaya't habang siya naman ang pinaglilingkuran mo at habang siyang nilalagakan mo ang mga nalimutan mo dahil sa Kanya, siya naman ang hindi makakalimot kailanman. Buhay ba ang Diyos? Kaya sino ang mga naglingkod ng tapat at totoo na sa paglilingkod nila ay natutulad sa isang inang naghahanap buhay, nakikipaglabada, pag uwi niya yung anak niya gutom na gutom, umiiyak pa? Wala. Sapagkat ang isang naglingkod na iniwanan ng pamilya niya, may lumilingap sa mga anak niya. Wala mang sabihin, di man magsalita, may susuguin ang ama't may sinusugo para sa kanila, na magigitla ka na lamang, magsasabi ang mga anak mo, binigyan ako ng ulam ni ganito. Hindi ko po kilala, hindi ko po sila kilala, inabot po sa akin ganyan, inabot po sa akin ganyan. Sinabi mo ba sa Diyos, Panginoon, aalis po ako, bigyan mong ulam ang mga anak ko? Hindi. Subalit, subukan mong maglabada maghapon, iwanan mong mga anak mo, bibilinan mong, eto ulam nyo, eto ano, pagdating mo, gusgusin sila, walang nag-aaruga, tamad ang kapwa. Walang magmalasakit. Minsan nga, kapatid mo na hindi man sila lilingapin. Subalit, ang lingkod, kahit hindi ka magsabit, di mo sabihin, may tapat at totoo, naglilingap, lumilingap, nagmamahal sa iyong mga iniiwanan. Buhay ba ang Diyos? Dahil yan ang patutuo ng Ama, kung tinalikdan mo ang lahat sa akin, ako naman ang haharap sa kanila na tuwiran. Sapagkat ang pangangalaga mong ginagawa, masigit kong magagawa. Kaya't yung mga taong takot sa paglilingkod at kawawang pamilya, kawawang ganun, hindi totoo yan. Kung totoo kang lingkod at totoo kang naglilingkod, ang Amang lumilingap sa kanilang lahat. Kaya't sa inyong lahat, naway huwag katakutan ng paglilingkod, kundi mithiin nyo at gustuhin upang mapatotohanan nyo ang aking tinuturan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga ang tanong sa mga kaps na laging sumasama sa misyon at naghahandog ng sasakyan, ng gasolina, naubusan ba kayo? Nahirapan ba kayo? Sa mga naglilingkod, nahirapan ba kayo? O ikaw kapatid, kahit anong sabihin, paano ikang nabubuhay ang
Eloy na yan. Naku, anong mangyayari sa buhay ng punta ng punta doon? Wala man ang binabayad. Siguro may tinatanggap na lihim yung kaya ganyan ganun pa mapapala mo. Nagpapakabuti ka na at nagpapakatuto. Wala ka na nga iniisip na kudkurin mo yung dumi ng kapwa mo. Ilang CR lilinisin mo pagkatapos pag-iisipan ka pa ng hindi maganda, Kaya sarap maglingkod. Hinahamak ka, kinukutsa ka, pinararatangan ka, hinuhusgahan ka, sapagkat hindi nila ginagawa ang ginagawa mo. Ngunit, maligaya ka pa rin sa kabila ng kanilang mga sinasabi. Di ba ga? At yan ang pawang katotohanan, sapagkat masigit kang masaya at maligaya sa kanila. Silang mga bibig ay walang tugot. Ngunit ikaw, hindi man bumuka ang bibig mo at sumagot sa mga sinasabi nila, may Diyos na tutugon at sasagot sa kailangan mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo muli ang kapayapaan. Mayroon po ba kayong tanong? Wala kayong tanong? Hindi ko po pilit pong umuukil-kil At pagtawanan nyo man po itong binabahagi kong ito talaga pong wala po ako magagawa Kanina pang akit ako May masasabi po ba tayo kung wala yung binabahagi? Hindi po ba't kung ano yung binibigkas ng bibig mo galing dito, nilalabas sa iyo, ngunit iba naman yung sinasabi ng dinidikta ng demonyo kaysa ng Diyos, yan po. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat. Ang Diyos ay buhay talaga. Kahit sa simpleng pamamaraan, kahit sa simpleng pangarap, pinupuri ko at pinasasalamatan ng Panginoon. Bakit po? Maliwanag ang patotoo ng Diyos na kapag ikay nangarap, nalimutan mo man dahil akala mo hindi na matutupad, dahil akala mo hindi na mangyayari. Subalit, ibinibigay ng Diyos. Matagal ko na pong pangarap. Ang usapan namin ng aking kabiyak ng puso noong panahon na yon. Pag nakatapos yung mga anak mo, mag-resign ka na. Di siyempre ako makakakuha ka na sa kumpanya. Nako, tapos na sila, wala na tayong gagastusin. Maglingkod na lang tayo ako sa simbahan. Ako papasok na asiret, mag-a-apply ka ako para may magampanan ako. Ikaw naman ako papasok ng lay minister. Ayaw po niya. Ang sagot niya sa akin, ay naku, wag mong gagawin yan. Mapapahiya ka pag in-offer mo ako. Sabi niya po, wag ko daw gagawin. Wag ko daw o-offer siya. Dahil pag ginawa ko daw yon, hindi siya sisipot. Pag kumilos ka ako, ang Diyos mangyayari yan. Nalimutan ko na po yun. Panahon na ang lumipas hanggang sa ako'y maglingkod na ngayon na maglalabing-6 na tayong taon sa paglilingkod. Nalimutan ko po ng patotoo po na walang nalilimutan sa sinasabi na totoo. Ano po? Isang araw po, wala siya. May dumating dito sa amin. Inahanap siya. Wala po ako siya kasi po kay pinatatawag siya ni Father. Purihin ang Ama. Hindi ko po sinabi sa kanya dahil baka hindi siya umuwi nung araw na yon. Dahil umuwi po siya pag-araw ng Miyerkules at Sabado para may gawain ng gabi dumadalo. Dahil nandun po siya sa isang anak namin dahil pagka wala yung anak, para may kasama yung manugang. Eto na po. Nung umuwi, sinabi ko, ako sinagot, wag wag. Sabi niya, hindi ako papayag, tatago ako. Siyempre po, kami naman po ni Arlene ay nagtala ng message doon. Alam niyo po ba, pagpasok ko, sabi ko, ba't ka pupunta? Aga mong naliligo. Kasi pinatatawag ako. Nabahagi ko lang po dahil napakasarap. Naku kako, ihanda mo lang ang sarili mo ngayon. May mga magsasabi sa'yo, yan Carl, nagsusubo ng magagalitin pa rin magaganyan. Wala ka akong banal.
ngunit pagsikapan. Ano man ang sabihin, ano man ang marinig, tiko mambideg, pinidang, labi, at tuklip. Ang tuhod, sama ka maglagak, bingi ka, bulag ka. Buhay po ba ang Diyos? Dahil ang tao ay huhusga. Ito po ay nabahagi ko sapagkat pinatotohanan ng Diyos kung ano yung minimithi mo, pagkatagal-tagal man, mangyayari pa rin. Hindi ko na po pangarap yun. Nawala na sa aking pangarap dahil ang alam ko, naglilingkod na kami parehas. At sabi ko, ako na lang ang puspos na maglingkod at ikaw ay para sa pamilya. Baliktad naman po tayo, no? Yung asawa po ay, ayun, naglingkod din naman ng tuloy-tuloy, pero kaya lang siya'y nag-aalaga ngayon sa mga... Opo, alam niyo po, sabi ko, kaswerte mo naman ka ako, apo. Yung anak ngayong apo, ng apo ko 5 buwan, 4 ka ako, anak ko. Hindi yan nagkarga ng ganyan. Naging 3 ka ako, apo ko. Hindi niya kinarga yung ganyang buwan. Ikaw ka ako, sinasaklay-saklay niya. Kasi dati takot akong humawak ng ano, tsaka nagtatrabaho ka ako noon. Hindi ka ako, kahit nagtatrabaho ka, umuwi ka, talaga hindi ka umahawak. Talaga po ang lahat ay may pagbabago. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, pag nakitang gagapang-gapang yung apo niya, hindi pwedeng hindi niya ko, kawawa naman, kaya ka na nga, yan, hindi makatrabaho yung manugang, dahil siyempre, may bata. Kaibuti ng Diyos, anumang sama ng tao, sabi nga, yung mabuti ang tingnan mo, nang hindi sumasama loob mo, hindi ka nagagalit. Sapagkat pagkasama-sama man ng tao, may mabuting ginagawa ito. Bakit lamang po sumasama ang tao? Sapagkat wala nang tiningnan, kundi yung mali ng kapwa-tao. At kapag naman nasuri iyon, ibabalik sa iyo, ikaw ba hindi ganon, ikaw ba hindi ganon. Kung ang pagkakamali lang ng bawat isa, pinag-uusapan at tinatama ng bawat isa, meron po bang maglalaban-laban at maghihidwaan? Lalo tigit kung magkakapit bahay, magkakapatid. Wala po. Sapagkat sabi nga, yung ayaw mo, wag mong gagawin sa kapwa mo. Para na sa gayon, nagkakaintindihan kayo. Kaya lang naman po nagkakaroon ng problema. Minsan yung ayaw ng kapwa mo, ginagawa mo. At pag sa'yo naman ginawa, ayaw mo. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, kung lahat lang ng tao ay may pagkakatotoo at nagpapakatotoo sa Ama, lahat po ng tao ay magkakasiyahan, magmamahalan. Sabi nga po, mahirap daw maglingkod kapag may asawa. Nahirapan ka bang naglingkod ng buhay ang asawa mo? Yun. Talagang totoo yan. Walang taong, limbawa, mapapalad din rin mga kaps na sila ang unang na at yung mga asawa ang wala, ano? Diba? Mapapalad kayong mga kaps na sila, mapapalad ang asawa nila. Mas mapalad ang asawa nila sapagkat sila ang nauna. Pinakamahirap akayin ng lalaki, di ba? Kaya kapag ang lalaki ang naunang nagising sa katotohanan at naakay sa katotohanan, kay palad ng asawa. Tama ba? Ngunit lahat ba ng naglilingkod ay totoo? At banal, mabuti. Diyan nakapasok ngayon yung maraming salita. Kaya, anong dapat gawin? Bingi, bulag, pipe. Buhay ba ang Diyos? Kahit ikaw ay maliwanag ang mata, maging bulag ka sa magiging masama para sa isip at damdamin mo. Kahit ikay malakas ang tenga, maging bingi ka kundi makabubuti sa pandinig mo. Kahit ikay magandang manalita, pipi ka muna para mapigil ang pananalita mong di tama. Sapagkat kung ikay papatol sa kapwa, wala kang mabuting magagawa. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kung ikay makikinig sa kapwa, matutulad ka sa kapwa mo, masama. Ngunit kapag ang pinakinggan mo'y Diyos amang dakila, ang lahat ng kanyang kabutihan, iyong matutularan kung siya'y iyong pakikinggan. At susundin mo na mainam sa iyong buhay. Buhay buwang Diyos, tapat bang Diyos? Kaya walang banal, walang matwid. Ang mahalaga, ikaw na alam mong makasalanan,
Ikaw na alam mong nagkakamali, nagsisikap ka't pinagsusumakitan mong matama ka, maging mabuti ka, at makasunod kasama. Kaysa naman dun, ang alam mo'y mabuti ka. Ang tingin mo sa sarili mo'y mabait ka. Ang tingin mo sa sarili mo'y napakabait mo, napakabuti mo. Ngunit gawa mo pala'y hindi. Dahil alam ng Ama, ang laman ng isip mo, ang laman ng puso mo, kaya't ang pinakamalaga, mismo sarili mo, huwag mong dayain bilang tao. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang taong ang tingin sa sarili niya ay mabuti, mabait siya, walang itatama sa kanya. Ngunit kapag tiningnan mo ang sarili mong isa ka ring makasalanan at isa ka ring nagkakamali, lagi kang nagmimithing maitama kung ano pa ang kaliit-liitan mong kamalian upang lahat ng iyon ay maitama hanggang ikay maging tama na sa pananaw ng Ama. Mga minamahal, laging tatandaan, ang bawat araw ay kasiyahan at kagalakan, kaya't magsumakit, magsumikap na makatalima sa kalooban ng Ama. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ilan nga kaya yung may karamdaman na kapag dinalaw mo ay siya pang magsasabi sa iyo, alam ko po, ganyan lang talaga. Subalit ang Diyos, nasa akin pa rin para ipadama ang pag-ibig niya. At ako ay naaaliw kahit ganito karamdaman ko, kahit ganito ang kalalagayan ko. Mapapalad. Ang sa kabila ng alam mong may karamdaman ka, patuloy kang nagsusumakit, nagsusumikap na sa Kanya'y manikluhod, tumanggap, kumilala, magmahal, at patuloy na makinig sa Kanyang mga aral. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tama po, totoo at tumpak. Wala pong hindi magbabago kapag ginusto mo at ginusto ng Diyos. At ang gusto ng Diyos ay sinunod mo. Isang buhay na patotoo ang maraming mga pagbabagong ng tao. Kaya't kapwa mo, mahalin mo, huwag hatulan ang kapwa-tao. Sarili mo ang unang hatulan mo bago mo hatulan ang kahit na sino. Buhay ba ang Diyos? Sa gayon, kapag nahatulan mo ang sarili mo at nasuri mo ang sarili mo, masasabi mo sa sarili mo kung anong mali mo, maitatama mo. Subalit kapag kapwa mo lamang ang nakikita mo at sinusuri mo, hindi mo kailanman makikita ang kamalian mo. Pagharian kayo, mga minamahal ko, kaya't mapapalad ang mga nagsisikap, nagsusumakit na ang sarili may tuwid at ang kapwa ay mahalin. Pagpalain kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o
umangkin at tanggapin. Aba, isang buo. At may magagawa ang Ama. Oh, halika oh. Alam kong may, teka muna mga anak, magagawa ang Ama. O, doon, doon kayo. Doon, o, dito kayo, dito. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Oh, hati kayong dalawa. 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 Bigyan mo siya. Hati kayong dalawa. Hati kayo. Oh, hati-hati kayo, ha? Bapati yan kasama. Oh, sige. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may, lagi niyo pong tatandaan, may magagawa ang Ama. Sapagkat kung wala nga siyang gagawin sa bawat isa, paanong nasabing siya'y Diyos Ama? Subalit dahil siya'y may ginagawa at nagagawa anumang oras, bawat segundo, sa buhay ng tao, bawat minuto, alam mong buhay na buhay siya. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong taglayang liwanag sa buong pagkatao nyo, liwanag na walang kamatayan nagmumula sa Espiritu Santo, sa buhay na taglay nyo mula sa Ama. Lagi kayong humingi at magbigay lugod sa Kanya at kayo'y pagbibigyan niya. Lahat ng uri mabuting pagpapala sa Kanya nagmumula bilang Diyos na dakila. Pagpalain kayo. Tayo na sa antipono.